Tumawa si Yang Guan, Taolin, mukhang wala ka pang masyadong pag-unlad sa lahat ng mga taon na ito, medyo nadismaya ako, ito pa rin ba ang sikat na Marshall Island Wizard mula noon? Hahaha. Pagkatapos tumawa ng malakas, tumalikod si Yang Guan at umalis, dumiretso sa Heaven's End. Island Master, kumusta ka? Si Lance ay abala sa pagtatanong, ang lakas ng opisyal ng Yang na iyon ay nabigla din kay Lance, na nalampasan ng labis ang Island Lord. Gayunpaman, nagmamadaling sinabi ng Island Lord, dali, Lance, umalis na tayo. Island Lord, mabuti pang huminga ka muna, medyo hindi mo na yata kayang kumapit ngayon. Hindi, bilasan mo? Itong si Yang Guan na ito ay tumatama sa Heavens and Ice Crystal Snow Lotus, bigla siyang sumulpot sa paanan ng Heavens and Mountain, dapat may kaugnayan siya sa bagay na ito, kung alam ni Yang Guan na nagnakaw ka. At inubos ang Ice Crystal Snow Lotus, hindi maiiwasang wala siyang gagawin sa iyo, pumunta ka kaagad. Ah! Pumunta ka. Oh! Binuhat ni Lance ang Island Lord sa kanyang likod at sumugod sa bayan sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang lumilipad na barko sa bilis ng apoy. Kamusta ang Island Master? Master, ikaw. Nakita ng lahat ang Panginoon ng isla na mukhang mahina at napabangon sa takot. Cut the crap and get out of here. Sumakay ang karamihan sa lumilipad na barko at lumipad palayo sa isang kisap mata. Pagkatapos lumipad palayo, ang Island Lord ay nabuhayan din ng loob at sinabing, yung Yang Guan na iyon, ang lakas niya ay nag-improve ng husto kumpara noon ay hindi ako kalaban niya, ngayon, hehe, kahit na hindi gaanong kalaban, nilabanan ko lang siya ng palad, nabasag ko ang 5 meridian. Ano? Nagulat si Lance, talagang binasag ng Island Lord ang 5 meridian. Ngumiti ang Island Lord, mabuti pa iyon, kung hindi ko kinuha ang Emperor Worm noon, natatakot ako na ang kalahati ng meridian ng buong katawan ko ay nabasag. Guru, paano nangyari ito, hindi ka ba nagkusa sa Heaven's Destruction Gate? Tanong ni Jin Dawist. Nakipag-away din ako sa Heaven's End Gate Master, ngunit hindi ako nakagawa ng malaking pinsala sa pakikipaglaban sa kanya, na inaasahan na makakatagpo ng pervert na si Yang Guan na ito. Ang taong ito ay hindi isang mabuting tao noong siya ay bata pa, ngunit sa kasamaang palad, siya ay masyadong makapangyarihan, at sa mundong ito, tanging ang numero 1 ranggo na si Wan Fat Ian ang maaaring parusahan siya. Tinanong ni Rookie Village Chief Levi, Guro, posible bang buhay pa si Wan Feishen? Hindi ko alam, baka matagal na siyang namatay. Nako, sayang naman, kahit ang isang taong sikat na sikat noon ay sa huli ay walang kapantay sa pag-asa sa buhay. Sayang naman, sa buong panahon, sino ba ang mabubuhay, kahit anong tanim, para lang ipagpaliban ang kamatayan? Sige, huwag mo akong pakialaman, kailangan ko ng huminga. Mabuti. Hindi na ginulo ng lahat ang Marshall Island Lord, pinayagan siyang makapagpahinga ng mabuti. Bamulong si Elsa, Lance, mayroon pa bang impormasyon tungkol kay Talia? Hindi. Ngunit kahit isang bagay lang ang tiyak, si Talia ay hindi pa napatay ng Heavens and Gate Master, at malamang nabuhay pa siya, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon, at ang Island Master ay nahusgahan na siya ay marahil sa isang tagong lugar na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Mabuti naman at saan tayo pupunta ngayon? Pupunta ba tayo sa Water Ape Empire at hahanapin ulit? Hindi na kailangan, ang mga bagay ay matagal nang nangyari, kung si Talia ay hindi patay ay dapat na siya ay gumagaling sa isang lugar, kung siya ay namatay ay hindi siya makakapulot ng bangkay sa Water Ape Empire, kaya walang saysay na pumunta sa Water Ape Empire, ngayon ay tahimik na lang tayong maghihintay ng balita, umaasang bigla siyang lilito balang araw. Brother Lance, naniniwala ako na ang kagalakan ni Talia ay may sariling kapalaran, hindi malamang na siya ay mamatay ng ganoon kadali, ngunit ang kanyang talento ay kasing husay ng sa iyo. Tumango si Lance. Makalipas ang ilang araw, dumaong ang lumilipad na barko sa Marshall Island. Ang master ng isla ay agad na pumasok sa isang closed-door state. Hindi na nagabala si Lance at lumipad pabalik sa North Empire Darlington City. Sa Darlington City, handa rin si Lance na huminahon at pag-aralan ang Marshall Dao, para makapasok siya sa tuktok ng Unity Realm Grand Perfection.
Ang palasyo ng Darlington City ay naging teritoryo ni Lance, at siya ang master ng lugar, kaya ang mga kasosyo ni Lance ay nagkaroon ng medyo magaan na buhay. Hindi na kailangang gawin ni Lance ang anuman sa mga ito, dahil hanggat walang makahihigit sa puwersa ni Lance, mapapamahalaan niya ang lugar na ito ng tuloy-tuloy. Hindi rin kailangan ni Lance na pamahalaan ang kabuhayan ng mga tao o anupaman, dahil ang mga pamilyang iyon sa North Empire, bawat isa ay namamahala sa ibang gobyerno, ay may kanya-kanyang mga espesyal na talento upang pamahalaan. Ang tanging kailangan lang gawin ni Lance ay ang kanyang sariling lakas. Siyempre, minsan, may oras si Lance na tawagan ang pinakamalakas na tao mula sa mga pamilyang iyon na pumunta at umupo, gumawa ng bubble tea, makipagpalitan ng martial arts, at subaybayan ang sitwasyon ng iba't ibang probinsya at kilalanin ang mga tao, iyon lang. Bilang karagdagan, dahil hindi pa nakabalik si Harem, nagpadala si Lance ng mga tao para alamin. Pagkaraan ng ilang buwan, bumalik ang taong ipinadala upang alamin kung ano ang nangyayari. Kamahalan, may balita tungkol kay Peter. Sabihin mo. Matapos ang dating emperador na si Lord Yan ay agawin sa kapangyarihan, ang mga kamag-anak ni Lord Yan ay itinaboy palabas ng Darlington City, at doon na umalis si Yan Wonten sa Darlington City. Gayunpaman, dahil sa sama ng loob na idinulot ng ilang pamilya ng inangkin ni Lord Yan ang emperador noon, nakita ng ilang pamilya na nawalan ng kapangyarihan si Lord Yan at gumawa ng ilang mga aksyon ng pagpatay sa mga kamag-anak ni Lord Yan. Bang! Hinampis ni Lance ang mesa, na parang may nahulaan na siya. Sinong gumawa nito? Kamahalan, hindi pa ako tapos, may mga pamilyang nagpatayan laban sa Yan clan, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit namatay si Peter. Ayon sa aming investigasyon, si Peter ay pinatay ng 42 prinsipe nang siya ay pinalayas ng Darlington City. Ano? Galit na galit si Lance, sobra-sobra ang 42 prinsipe, bumagsak na si Lord Yan, talagang pinatay niya ang kanyang kapatid na imperial, hindi ko talaga alam kung bakit gagawin ng mga taong iyon ang ganoong bagay, kahit papaano, siya ay isang imperial na kapatid, hindi ba siya magkaisa ng kaunti? Nasaan ang 42 prinsipe? Galit na tanong ni Lance. 42 prinsipe, Ivan, ang nahuli natin at nasa heavenly prison. Galit na sinabi ni Lance, dalhin mo siya dito, at bilang karagdagan, dalhin mo rin dito si Lord Yan. Oo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Lord Yan sa dakilang bulwagan, ang dakilang bulwagan na ito, na dating kanya, gaanong pamilyar, ngayon ay 2 beses na itong nagpalit ng mga master. Haha, Brother Lance, ano ang hinahanap mo sa akin? Lord Yan? Ilang buwan na ang nakalipas, nagpadala ako ng isang tao para hanapin ang anak mo, Peter, alam mo ba ang tungkol dito? Harem, huwag mo na siyang masyadong maalala. Walang ingat na sabi ni Lord Yan, marami siyang anak na lalaki at babae, saan siya mag-aalaga, pagkatapos ng kanyang pagbagsak, ang kanyang mga anak na lalaki, babae, at babae ay lahat ay pinalayas sa Darlington City, hindi rin naisip ni Lord Yan na hanapin sila, ang taong ito ay tila walang anumang init ng pamilya o iba pang nararamdaman. 1022 Pero normal lang, mas matagal na sa trono si Lord Yan, sandamakmak na bata, at mas maraming harem na babae, napakaraming babae at bata, sa halip na magkaroon ng kahit anong pagmamahal na pag-uusapan. Nahanap na si Lord Yan, pero sa kasamaang palad, ang balita ko lang ay patay na siya, alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Bahagyang bamantong hininga si Lord Yan, yung mga anak ko, mula nang sila ay itaboy sa Darlington City, nakikita ko na ang kanilang kinabukasan. Noong nasa posisyon pa ako, sila ay mga marangal na prinsipe at prinsesa, hindi maiiwasang gumawa sila ng maraming hegemonic mga bagay. Noong ako ay nasa trono, walang nang ahas na guluhin sila, kapag nawala ang aking kapangyarihan, ang kanilang mga araw ay maaaring isipin, kaya hindi ko kailangang malaman, maaari kong hulaan. Sinabi ni Lance, si Peter ay pinatay ni Ivan. Ivan. Ilang prinsipe ba siya sa akin? 42. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin. Damn it!
Paano magiging ganito si Ivan, kung pinatay siya ng isang tagalabas, walang masabi, kundi ang patayin ng sarili niyang kapatid, sobrang nakakagigil. Sa wakas ay lumitaw si Lord Yan na may malamig na ekspresyon, habang galit na galit pa rin. Nakakuha na ako ng mga tao kay Lord Yan at malapit ng i-escort dito, hindi ko bibitawan ang taong pumatay sa kapatid ko. Ipinikit ni Lord Yan ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, huwag kang mag-alala, ang ganitong uri ng anak ay dapat talagang mamatay, hindi mo na kailangang mawa ng anuman. Walang sinabi si Lance. Hindi nagtagal, ang dating 42 prinsipe, si Ivan, ay dinala sa pangunahing bulwagan. Nakita ni Ivan na nandoon din ang kanyang ama, si Lord Yan, at sumigaw sa gulat, pare, iligtas mo ako, ama, si Lin, iligtas mo ako. Shut up! Sigaw ni Lord Yan. Sumigaw si Ivan sa takot, ama, iligtas mo ako, gusto nila akong patayin. Nagalit si Lord Yan, chill mo talaga ako, noon pa noong nasa trono ako, ayos lang na makipagsabuatan kayo, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako at magkakasabwat kayo sa isa't isa. Patayin ang iyong imperial na kapatid na si Yan Wontian. Pare, ako? Hindi ko sinasadya, yang babaeng to na hindi marunong mag-behave. Pa! Sinampal ni Lord Yan si Ivan, this time na, pero pinagalitan pa rin niya si Yan na gusto ng asong babae. Pare, oo, nagkamali ako? Padre, iligtas mo ako. Suwayan ka anak, hindi ka talaga mababawi, in vain ang galing mo pa, sayang naman, basura ka, samahan mo na ang nanay mo. Bang! Sinampal ni Lord Yan si Ivan hanggang sa mamatay. Inutusan ni Lance ang mga tao na buhatin ang katawan ni Ivan. Sinabi ni Lance, Lord Yan, ikinalulungkot ko na hinayaan kitang gawin ito ng mag-isa. Brother Lance, ano ang mga salitang ito? Lord Yan, tinatanong kita muli, may balak ka pa bang bumalik sa tronong ito? Maaari kong ibigay ang aking upuan sa iyo anumang oras. Haha, salamat Brother Lance para sa iyong katwiran, ngunit sa kasamaang palad, ngayong alam na ng mundo na ikaw ang pinakamalakas na tao sa North Empire, ang mundo ay sumusunod lamang sa iyo. Ang tronong ito ay likas na isang virtual na upuan lamang, isang taong walang ganap na lakas. Nakaupo sa posisyong ito nang walang anumang kapangyarihan. Ikaw lamang ang sinusunod ng mundo, at walang saysay na ibigay mo ang iyong trono sa akin, at hindi na kailangan ng mga tao na sumunod sa akin, narito ako ngayon, sa ilalim ng iyong pangangalaga, at ako, namumuhay ako ng malayang buhay. Dahil iyon ang kaso, hindi ko pipilitin ang aking sarili. Bahagyang ngumiti si Lance. Ang isang emperador ay likas ang pinakamataas na pag-iral, kung mayroong mas mataas kaysa sa kanya sa itaas niya, hindi ito tinatawag na emperador, kung si Lord Yan talagang tinanggap ang trono na iniregalo ni Lance, pagkatapos ay si Lance ang magiging emperador sa likod ng mga eksena sa mata ng mundo, at malalaman pa rin ng lahat na si Lance ang tunay na may kontrol. Sa sandaling ito, isa sa kanyang mga tauhan ang pumasok upang magulat, kamahalan. Ano ito? May isang pangit na lalaki sa labas ng palasyo na gusto ka daw niyang makita. Maraming tao ang gustong makita ako. Itong lalaking ito ay ilang buwan nang sinasabi na gusto kanyang makita, at sabi niya isa siyang Yan. Ano? Kung gayon bakit hindi papasukin? Kamahalan, kilala ng mga guard na nagbabantay sa gate ang 40 prinsipe noon pa man, hindi man lang kamukha ng pangit na unggoy na yan kaya't bawat oras ay itinataboy siya ng mga gwardya. Papasukin mo siya. Maya-maya pa, isang pangit na halimaw ang pumasok sa main hall. Ang ugly buster na ito ay malinaw na pumangit, at talagang pangit. Gayunpaman, hinuhusgahan pa rin ni Lance sa isang sulyap mula sa kanyang mga mata na siya ay walang kabuluhan niyan. Harem. Lance, I've finally met you. Sigaw ng pangit na lalaki. Ito. Lance, ako ito? Inuusig ako ni Ivan, ngunit nagkaroon ako ng magandang buhay at hindi namatay, ngunit sa kasamaang palad, ako ay naging pangit na halimaw na ito, mula nang kumalat ang balita tungkol sa iyong tunggalian kay Wesley, dumating ako. Sa Darlington City, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang ako kilala ng mga gwardya, at kahit na nasa labas ako ng palasyo, hindi kita nakita.
Oh my God! Ikaw talaga, paano ka naman? Nilason ako ni Ivan, nakaligtas ako sa pagkalason, pagkatapos ay ganito. Hinawakan ni Lance ang balikat ni Harem at tumawa, hindi ka patay, maganda, akala ko patay ka na, hindi iyon totoo, iniimbestigahan ko lang na pinatay ka ni Ivan at nahuli si Ivan dito, personal siyang binaril ng iyong ama. Ah! Natigilan si Harem, hindi, nagkataon lang, si Ivan ay binaril hanggang sa mamatay. Harem, huwag kang mag-alala, ipapagamot kita ni Brenda, gagamutin kanya pagdating niya. Kung hindi ito gagana ulit, gagamutin kita ng healing arts, trust me. Ma'am. Walang anuman na pinunasan niya ng kanyang luha sa tuwa. Katabi niya, nanlumo din talaga si Lord Yan, binaril niya lang si Ivan hanggang sa mamatay at si Yan gustong makabalik ng buhay, hindi na sana bumalik ng isang hakbang kanina parang backlog din talaga si Ivan, bad. Swerte. Inutusan ni Lance na ipadala si Brenda para i-detoxify si Harem, sanhi siya ng pagkalason, mas malamang na hanapin si Brenda para pagalingin siya. Ang mga araw ni Lance sa Darlington City ay naayos na. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Si Lance ay tumatama sa tugatog ng Unity Realm araw-araw, at bukod sa pagsasanay ng martial arts, masaya siya kasama ang ilang mga kasintahan. Sa kasamaang palad, naantala ang pantasya ni Lance na makapasok sa tuktok ng Unity Realm. Hindi mabilang na mga henyo ang tumigil dito, kung hindi lang 29 na pick sa buong mundo. Bawat pick powerhouse stepping in ay tiyak na isang kahindek-hindek na kaganapan para sa buong mundo, at sa ngayon, ang mundong ito ay walang sinumang nakatuntong sa tuktok sa loob ng mahigit 40 taon. Sa nakalipas na 3 taon, naghihintay din si Lance ng balita mula kay Talia, ngunit sa kasamaang palad, walang balita mula kay Talia. Sa halip nalaman niya ang isa pang balita, ang matandang emperador ng Abkar ay namatay. Bumantong hininga si Lance at sinabing, go all the way. Ang matandang emperador na ito ng Abgar ay isa sa 29 na summit, nagkaroon ng pagkakataon si Lance na makilala siya, ibig sabihin, nakita na niya siya noon nang dumaan siya sa Abgar na imperyo na ito pabalik sa North Empire pagkatapos magising mula sa malungkot isla. Sa ganitong paraan, ang 29 na taluktok ng mundo ay naging 28 na taluktok. 1023. It's been 3 years. And despite my dedicated research, I've never set foot on the pinnacle, so how on earth I should do that? Tahimik na nag-iisip si Lance sa kanyang sarili. Marahil ay mali ang paraan ni Lance, sinabi ng naunang Island Lord na para makatuntong sa tuktok, ang pangunahing bagay ay ang resonance ng isip. Kahit na si Lance ay nakaupo sa palasyo araw-araw at may maraming oras, hindi siya nakalikha ng anumang espiritual na resonance. Ipinatawag ni Lance ang lahat. Lance, anong problema? Napatingin ang lahat kay Lance. Tumingin si Lance sa lahat at sinabing, tinawagan kita ngayon para may sabihin sa iyo. Sabi mo, hindi ako makahakbang sa tugatog, at pakiramdam ko ay titigil ako sa antas na ito, isang pakiramdam na nakakatakot sa akin. Sa oras na ito, abala si Lord Yan sa pagsasabing, Brother Lance, bagamat bata ka pa, kailangan mong bigyang pansin ito, kung titigil ka sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, kung gayon ay walang puwang para sa pagpapahalaga. Sa hinaharap tulad ko, huminto sa ikalawang antas, at hanggang ngayon. Kailangan mong mabilis na mag-isip ng solusyon. I called you over today. I just want to ask you if you have any good suggestions. Of course, don't say such words as going on an adventure. At this stage of my life, adventure is useless. It must resonate. Nasa isip. Lahat ay umiling, hindi pa nila naabot ang antas ng lakas ni Lance, wala silang anumang payo. Tanging si Lord Yan ang nagsabi, Brother Lance, nagkakamali ka, kailangan mo pa ring magsanay, ngunit hindi sa martial arts, kundi sa isip. Kuya Lord Yan, ibig mong sabihin. Brother Lance, kailangan mo ng espiritual na karanasan. Isang espiritual na pakikipagsapalaran. Paano espiritual na pakikipagsapalaran? I don't know exactly. But anyway, you go through something that creates a lot of spiritual feelings, and then, baka masira ka.
The thing that I miss the most is that I can't always go to school at White Cloud High School in the first place. Kung makakatulong ito sa iyo na makalusot, bakit hindi? Ikaw ay nasa mahinang posisyon na naman, at ang pakiramdam na muli ay maaaring maging napaka-mind-blowing. Kung hindi, ang paghakbang sa tuktok ay hindi ganoon kadali. Tahimik na nag-isip si Lance. Paano niya mararanasan ang kahinaan ngayong napakalakas niya? Ngunit, isang bagay ang tama ni Yanron, ang muling pagkaranas ng kahinaan ay maaaring ibang espiritual na ugnayan. Phew, pag-isipan ko muna. Ano bang dapat isipin? Kalimutan mo na lang ang pagkatao mo, kalimutan mo na ang martial arts skills mo, kalimutan mo na ang lahat, at maranasan mo ulit ang kahinaan, pangako, kahit hindi ka makatapak sa tugatog, malaki ang maitutulong nito, kung hindi, walang silbi. Para manatili ka sa Darlington City kahit anong oras, halimbawa, matagal na akong emperador sa Darlington City, pero bukod sa pagpapakasal sa grupo ng mga harem na dalaga, wala akong pinagbuti. Oo, Kuya Lance, may point si Lord Yan. Kalimutan mo na lang ang identity mo, kalimutan mo na ang martial arts, kalimutan mo na ang lahat, hihintayin ka naming bumalik ng maayos. Lance, subukan mo lang. Ito ay itinuturing na isang espiritual na karanasan, nakatira kami sa Darlington City, huwag mag-alala tungkol dito. Hinikayat ng lahat si Lance na magkaroon ng isang espiritual na pakikipagsapalaran. Sige, makikinig ako sa inyo. Simula bukas, kakalimutan ko na ang aking pagkatao, ang aking martial arts skills, kalimutan ang lahat, at babalik sa zero. Sana magtagumpay ka. Umuwi kayong lahat ngayon, simula bukas, kalimutan mo na ako. Mabuti. Pagkaalis ng lahat, patuloy na hinihipnotismo ni Lance ang kanyang sarili. Kalimutan ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan, kalimutan ang tungkol sa iyong mga kasanayan sa martial arts, kalimutan ang tungkol sa lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, lumabas ng palasyo si Lance, hindi nakatutok ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay naglakad sa kalye. Sa labas ng Lookout City, pagkatapos ay sa isang malalim na bundok. Kalimutan mo na kung sino ako. Si Lance ay patuloy na sumusulong sa bundok ng mag-isa, sumusunod sa isang tuwid na linya, umakyat sa matataas na bundok nang makasalubong niya ang mga ito, lumalangoy sa mga lawa kapag nakasalubong niya ang mga ito, sa madaling salita, patuloy na nakakaharap kung ano man ang kanyang nakatagpo, lahat sumusulong sa isang tuwid na linya, walang paikot-sikot, at hindi tumitigil. Sa ganitong paraan, lumakad at naglakad si Lance sa loob ng 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwang ito, hindi tumigil si Lance, siya mismo ay hindi alam kung saan siya nagpunta, ang kanyang mga damit ay natangay ng hangin at ulan, at ang kanyang buhok ay mahaba na parang hayop. Sa sandaling iyon, huminto si Lance, at ngayon, nakatayo siya sa isang highway. Pagkatapos ng 6 na buwang paglalakad, tila nakalimutan na ni Lance kung sino siya. Saan ang lugar na ito? Sino ako? Bakit ako nandito? Bulong ni Lance sa sarili, pakiramdam, para bang lahat ay bago at hindi nakikita, talagang nakalimutan niya ang lahat, hindi nagpapanggap, ngunit talagang. Karma. Noon lang, biglang bumangga ang isang humaharurot na kotse kay Lance at biglang nagpreno. Bang! Sa kabila ng matalim na preno, gayunpaman, natamba pa rin si Lance sa kotse. 2 babae ang bumaba mula sa sasakyan, parang mga mag-aaral. Oh my God, may nabangga ako. Sabi ng isa sa mga babae. Ate, bakit biglang may lumabas na lalaki? Hindi ko alam. So ano ngayon? Umakyat ka dyan at tingnan mo kung may natitira pang gas. I don't dare. Umakyat ka na. Hindi rin ako maglakas loob. Tapos tumawag ka ng pulis. Sa pagkakataong iyon, bumangon ang natamba na Lance sa katumingin sa paligid at nakita ang 2 babae. Sigaw ng 2 babae. Ate, naging multo ba? Huwag kang ang katawa-tawa, parang hindi patay. Abala sa paglalakad ang isa sa kanila na tinatawag na ate. Hey, how are you? Tanong ng tumawag sa kanyang kapatid, ngunit marumi si Lance na parang pulubing naghuhukay ng basura. Nalilitong tumingin si Lance sa magandang kapatid na ito. Hoy, munting pulubi, okay ka lang ba?
Lumapit ang isa pang batang babae na may mas batang grado. Mga tao. Ito ay isang maliit na pulubi, hindi isang maliit na pulubi kung bakit ganoong damit, at talagang sa high speed na kilometro, hindi niya alam ang panganib. Ang tinatawag na sister ay nagsabi kay Lance, ano ang pangalan mo? Umiling si Lance. Nasaan ako at paano ako napunta sa lugar na ito? Si Lance ay ganap na na-hypnotize ang kanyang sarili at nakalimutan ang kanyang sarili. Maliban kung sa araw na iyon, kapag si Lance ay sumabog sa kanyang sarili, ang kanyang hindi malay ay sasabihin lamang sa kanya kung sino siya, ngunit sa oras na iyon, ito ay magpapakita na si Lance ay tumuntong sa tuktok. Ang landas patungo sa tugatog ay hindi ganoon kadaling tahakin. Ate, hindi naman siya magpapakatanga diba? Whatever, ilabas na natin siya dito bago pa siya mabangga ng isa pang sasakyan. Pero, napakadumi niya. Rue, ano bang pakialam kung marumi siya, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang ipagpalit ang sasakyan. Tsaka, okay, ilabas mo siya dito. Tinulungan si Lance na sumakay sa sedan. 10:24. Ang tinatawag na sister ang nagmaneho, ang tinatawag na Ruth ay nakaupo sa passenger seat, at si Lance ay nakaupo sa likod na hanay. Naguguluhang tumingin sa sasakyan ng nasa likod na hanay. Hoy! Hindi mo na talaga kilala kung sino ka. Hindi ko alam. May amnesia ka ba? Hindi ko alam pero sinasabi ng isip ko na kailangan kong kalimutan kung sino ako. Isip. Nakakapagsalita ba ang isip? Will. At alam mo ba kung saan nakatira ang pamilya? Hindi ko alam. Kung wala kang alam, paano ka namin matutulungan? Hindi mo na ako kailangang tulungan. Well, Spirit na lang ang itatawag ko sa'yo. Kahit ano. Little Spirit, ang pangalan ko ay Jane Fox, at siya ang aking kapatid na babae na pinangalan ng Ruth White. Oh, bakit hindi pareho ang apelyido? Naku, hindi totoong ate, sobrang close ng dalawang pamilya namin, sabay kaming lumaki. Oh, munting espirito, bakit ang dumi mo? Hindi ko alam. Yung tumawag paano wala kang alam, kapag tinanong ka kung may amnesia ka, wala kang amnesia. Hindi naman talaga amnesia. Kalimutan mo na, Rue, ibalik muna natin siya sa syudad. Habang pabalik sa lungsod, patuloy na sumisigaw ang bibig ni Lance, kalimutan ang pagkakakilanlan, kalimutan ang lahat, sino ako. Ang dalawang babae ay natarante kay Lance, anong klaseng weirdo. Pagbaba ng highway, bumalik sila sa isang lungsod. Siyempre hindi alam ni Lance ang lungsod na ito. Munting espirito, ngayong nasa lungsod na tayo, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Wala ka talagang maalala. Hindi ko alam. Anong dapat nating gawin, ate? Hindi naman sa sinasadya niya tayong umasa. Nang marinig ito ni Jane, naglabas siya ng isang balumbon ng $100 na perang papel mula sa kanyang pitaka at sinabing, kunin mo ito, higit sa 10,000, sapat na para mabuhay ka ng ilang sandali. Ito ay, pera. Sinabi sa kanya ng subconscious ni Lance na pera iyon, ngunit nakalimutan ng subconscious ang kanyang pagkakakilanlan, ang subconscious ay talagang kakaibang bagay. Oo, kunin mo. Oh, salamat. Kinuha ito ni Lance. Pagkatapos, umalis sina Jane at Ruth sakay ng kanilang sasakyan. Si Lance ay nakatayo sa kalye. Ang pakiramdam ni Lance sa sandaling ito ay parang noong una siyang tumawid sa London City, wala siyang alam tungkol sa modernong lungsod na ito. Ang subconscious mind ni Lance ay nagdala sa kanya pabalik sa ganitong estado, at marahil ito ang isip kung saan napunta sa zero ang lahat, at kapag nagkaroon siya ng mga insight, gagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling ito, si Jane, nakakaalis lang, ay muling pinaatres ang sasakyan. Tumingin si Jane kay Lance at walang magawang sinabi, kalimutan mo na ito, pumasok ka. Hey, bumalik na naman kayo. Sabi ni Lance. Pagkaraang paalisan ni Jane ang kotse, nakita niya sa rearview mirror na si Lance ay nakatayo sa kalye na may hawak na isang balumbon ng pera sa kanyang kamay, natulala at pagkatapos ay nabalisa, kaya pinaatres niyang muli ang sasakyan. Pasok. Sumakay si Lance sa kotse at tumingin na para bang siya ay nasa awa ng ibang tao, pagkatapos ay bulag na tumingin sa labas.
Pumasok ang sasakyan sa isang vilya. Bumaba ka na. Oh, saan ito? Ito ang aking bahay. Bahay mo ah. You can stay at my house muna, don't worry. Kami lang ni Ruth ang nakatira sa bahay ko, paminsan-minsan ay dumadating ang kasambahay at bihira ang mga magulang ko sa bahay ko. Oh salamat. Magalang na pumasok si Lance sa sala. Kumunot ang noo ng Ruth na iyon, ate, ang bait mo naman, tingnan mo, pumasok siya ng walang courtesy man lang, hahayaan mo talagang tumira sa villa natin ang isang kakaibang lalaki, at hindi kilalang pinanggalingan. Pero anong magagawa ko? Hinayaan ko lang siyang manatili sa bahay dahil nakita ko siyang mukhang lonely at walang magawa, at hindi naman siya mukhang masamang tao sa akin. Sis, kalimutan mo na, mabuti pang mag-iingat ka palagi. Siya nga pala, pasok tayo bukas, ano ang ipaayos mo sa kanya? Hayaan mo siyang mag-isa sa villa natin. Ewan ko, bukas na lang natin pag-usapan. Naglalakad papunta sa sala, si Lance ay nakaupo sa sopa, hinawakan ang leather na sopa na parang hindi pa niya ito nakita. Little spirit, I have to make a deal with you now. You're staying at my house for now. You must follow the rules, bawal kang umakyat, sa kwarto ka lang sa ibaba matutulog, at ikaw. Hindi ako pinapayagan na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip tungkol sa amin, kung hindi, kailangan kitang sipain palabas. Ngumiti si Lance, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa inyo. Ang nanlumo na tinatawag na Ruth ay nagsabi, hoy, bawal kang magsabi ng mga ganyan, sobrang sakit sa pakiramdam na magsabi ng mga ganyan, isa kang hindi interesado sa amin, hindi ko alam na sobrang sakit. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, pero wala talaga akong interes sa inyo. Ikaw. Kalimutan mo na ito. Si Jane ay abala sa pagpigil kay Ruth, silang dalawa ay malalaking dilag, na hindi interesado sa isa, parang nasaktan ang kanilang pride, ngunit, natatakot sila na talagang interesado sila sa kanila. Sa sandaling ito, sa malayong Darlington City. Si Sarah at ang iba ay magkakasamang nakaupo, hawak ang kanilang mga hasang. Nako, kalahating taon na, hindi ko alam kung kamusta na si Kuya Lance ngayon, tapos na ba ang spiritual experience niya? Kalokohan, siguradong hindi, kung tapos na, siguradong bumalik siya. Sarah, bakit hindi mo gamitin ang iyong diskarte sa paghak at hanapin ang mga elemento? Hindi, si Brother Lance ay nasa isang espiritual na pakikipagsapalaran, marahil ay nakalimutan na niya ang kanyang sarili, masama kung padalos-dalos nating guluhin ang kanyang hindi malay. Well, let's wait for him slowly then. I'm sure magiging successful siya in a year at most. Sa ilang malayong lungsod. Nakahiga si Lance sa isang silid sa ibaba at naligo, pagkatapos nito, sinukli ni Lance ang kanyang buhok, na ngayon ay mahaba, at syempre, nagpalit ng kanyang damit na ibinigay ni Jane. Pagkatapos, lumabas si Lance sa silid. Wow! Ate, tingnan mo. Itinuro ng tinatawag na Ruth si Lance at nagulat. Natigilan din si Jane nang makita niya si Lance. Dahil, pagkatapos linisin si Lance, hindi na siya mukhang maliit na pulubi, nakakagulat na gwapo siya at mahaba ang buhok, na napaka-retro at mapanira. Hoy, munting pulubi, hindi ko akalain na ang gwapo mo pala. Ngumiti si Lance at sinabing, salamat. Nakaramdam din si Jane ng kaunting kakaibang kapaligiran, bago si Lance bilang isang maliit na pulubi, ang kapaligiran ay hindi pareho, ngayon si Lance ay biglang naging isang prinsipe, kaya't ang tatlong tao ay medyo malungkot na lalaki at babae. Ate, bukas na tayo pasok, paano mo balak ayusin ang munting pulubi ah? Ako, hindi ko pa naiisip. Napangiti si Little Ruth hehe, ate, ang gwapo naman ng munting pulubi, paano kung ihatid natin siya sa school tapos gagawin mo siyang panangga, para hindi ka nalang guluhin ng mga nakakainis na langaw sa school. Ru, ano itong slutty idea mo, bakit hindi mo siya hayaang maging panangga sa iyo? Sis, wala akong masyadong manliligaw sa'yo, tsaka sa kagandahan ko, hindi naniniwala ang mga tao na mahuhulog ako sa kanya. 10:25. Go on? You mean mas maganda ka sa akin di ba? Ah, sis, huwag mo akong kukulitin, pasensya na.
Hindi pinansin ng dalawa si Lance at gumawa ng eksena sa sofa, pareho silang nakasuot ng mixing palda, at paminsan-minsan ay hindi nila sinasadyang nalantad ang kanilang maliit na panloob kung nakatago. Talagang nagpadugo ng ilong ng mga tao. Paalala ni Lance, dalawang babae, lumalabas na ang panty mo. Nagyawa ng dalawa at nagmamadaling tumayo. Munting pulubi, ikaw. Ngumiti si Lance, don't get me wrong. Wala akong masamang iniisip tungkol sa iyo, pinapaalala ko lang sa iyo para hindi ka matingnan. Huwag ka nang sumama, hindi naman kasi may ibang tao dito kundi ikaw, sino pa ba ang makakakita nito kundi ikaw? Itinuro ni Lance ang mastiff sa tuktok ng hagdan at sinabing, kanina lang nakatitig sa iyo ang asong ito. Hindi man lang nakikilala ng mastiff ang aso. Agad na inutusan ni Ruth ang mastiff na iyon at nagutos, Big Zoang, tingnan mo ng kaunti ang maliit na pulubi at tingnan kung maglalakas loob pa rin siyang tumingin sa kanyang mga mata ng random. Ang mga mata ng Tibetan Mastiff na iyon ay tumingin kay Lance, puno ng pagbabantay, pagkatapos ay umatras habang ginagawa niya iyon. Parehong natarante sina Ruth at Jane at sinabing, Big Zoang, ano bang problema mo ngayon? Sabi ko bigyan mo siya ng kaunting leksyon, hindi ka nakinig Tumingin si Lance sa Tibetan Mastiff at sinabing, halika rito. Ang Tibetan Mastiff ay maingat na lumapit kay Lance, na parang hindi ito nang ahas na labanan ang utos ni Lance. Hinawakan ni Lance ang Tibetan Mastiff at ngumiti, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking aso, kawili-wili. Napatulala si Ruth at napasigaw, hoy, dahang, sinabi ko sa iyo na bigyan mo siya ng kaunting palabas na hindi mo alam Tinapik ni Lance ang ulo ng Tibetan Mastiff at sinabing, lumabas ka at bantayan ang pinto. Ang Tibetan Mastiff ay tumakbo sa pinto sa takot. Ito, sis, tingnan mo to? Hindi na nga ako pinakikinggan ni Dahang, bakit nangyayari to? I don't know. Big Strong parang takot sa little spirit. Munting pulubi, may ginawa ka ba kay Bigger? Miss, hindi po. Salamat sa pagsama sa akin. Na-appreciate ko po, kung may maitutulong ako, tutulong ako. Daw, marunong ka ba ng martial arts? Martial arts. Hindi ko alam. Umiling si Lance. Then you try punching a table. Lumakad si Lance sa tabi ng coffee table, na gawa sa isang tabla na mahigit 10 sentimetro ang kapal, purong solidong kahoy, hindi dapat mababa ang presyo, at maraming pattern na nakaukit sa mga gilid. Bang! Binasag ni Lance ang isang kamao sa coffee table. Nabasag ang coffee table ng kamao ni Lance. Parehong nagulat sina Jane at Ruth, sobrang lakas. Bakit ang lakas mo? Ako, hindi ko alam. Anong klaseng halimaw ka, hindi ka taka-taka na takot sa'yo ang malaking lalaki? Hindi ko alam. Umiling si Lance. Sa sandaling iyon, tumawa si Ruth hihihi, ate, nakahanap na kami ng kayamanan. Ano yon? Sis, napakakapangyarihan ng munting pulubi, isama natin siya sa school bukas, maging panangga mo siya at tingnan mo kung maglalakas loob pa ang mga taong iyon na asarin ka. Hindi maganda yan. Anong masama doon, munting pulubi, napakabuti namin sa'yo, magiging kalasag ka ba ng kapatid ko? Tanong ni Lance, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang kalasag? Ikaw ang nagpanggap na boyfriend ng kapatid ko, para hindi maglakas loob ang ibang lalaki na asarin ang kapatid ko. Sabi ni Lance, pero, hindi ako interesado sa kapatid mo, kaya paano ko siya magiging boyfriend? Tumitig si Little Ruth, hoy, words off. Napahiya rin si Jane, abala sa pagsasabing, Little Ruth, alam mo na hindi siya normal na little spirit, bakit mo pa siya kinakausap? Ngumiti si Little Ruth, munting pulubi, dahil wala kang interes sa aking kapatid, maaari kang maging kalasag. Sinabi ni Lance, kung ganoon, mas mabuting ako ang maging kalasag ng kapatid mo. Munting pulubi, ikaw ay ikaw. Galit na galit si Little Ruth na gusto niyang tumalon. Kinabukasan, madaling araw, nagising si Lance. Dahil sa hindi malay ni Lance, bumangon siya para sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga.
Kaya, dahan-daang nag-ensayo si Lance sa hardin sa madaling araw, ngunit ang mga galaw na kanyang inansayo ay napakabagal, tulad ng paglalaro ng taiji, ngunit ito ay hindi isang malaking taiji, si Lance ay walang alam na anumang mga galaw, lahat ito ay hindi malay. Munting pulubi, ang aga-aga, sige, ihahatid na ang almusal, pagkatapos ng agahan, sumama ka sa amin sa paaralan, ikaw ang magiging pananggan ng kapatid ko mula ngayon. Mabuti. Pagkatapos kumain ng almusal, sumakay si Lance sa kotse. Walang magawa si Jane, ayaw niya ng kalasag, lahat ng ito ay dahil kay Ruth. Kailangan niyang isama si Lance sa paaralan. Si Lance ay nakaupo sa kotse, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, subconsciously ay isang uri ng sumabay sa daloy ng pakiramdam, sumabay sa natural na pag-unlad, at si Lance ay palaging nararamdaman, lahat ng ito ay da karapatang ari Jovu, na parang minsang nakaranas ng katulad na bagay. Ang isip ni Lance, sa ganitong estado ng da karapatang ari Jovu, ay unti-unting dumaranas ng ilang pagbabago. Hindi nagtagal, oras na para makarating sa school. Ito pala ay isang lugar na tinatawag na Yunshi Middle School. Nang nasa entrance ng fast school, abala si Ruth sa pagsasabing, "Ate, ihinto mo ang sasakyan." Para saan? Inihinto ni Jane ang sasakyan. Daw, sis, sino yung batang nakikita mong naglalakad sa entrance ng school? Kalokohan, Songzi, Little Ruth, ano ang gusto mo? Ngumiti si Ruth kay Ellie at sinabi kay Lance, munting pulubi, nakita mo ba ang batang lalaki na naglalakad sa pasukan ng paaralan? Tingnan mo. Songchul ang pangalan niya, isa siya sa mga bully na palagi ang nanliligalig sa kapatid ko, ngayon ipakita mo sa amin ang lakas ng loob mo at ipakita mo sa kapatid ko kung mali ako sa pagrekomenda sa'yo na maging panangga niya. Oh, mabuti. Hindi na masyadong inisip ni Lance, natuloy ang lahat, bumaba sa kotse at nagtungo sa lalaking Songzi na iyon. Ang Songzi na iyon ay isa sa mga bully sa paaralan, na nagrampa sa paligid ng paaralan, at isa pa sa mga tumutudyes kay Jane. Naglakad si Lance sa likuran ni Songzi, walang sinabi, at biglang sinipa ang puwitan ni Songzi. Bang! Agad na sumugod si Songzi, na parang isang masamang aso ang ngumunguya ng tae. Fuck! Who is it? Nasusunog si Songzi. Gayunpaman, bago pa man siya makaakyat, biglang naramdaman ni Songchul ang pag-angat ng kanyang leeg. Hindi makatalikod si Songchul, hindi niya alam kung sino ang nakasabit sa likod niya. Damo, sino ang nakasabit sa likod ko? Sigaw ni Songchul. Sinabi ni Lance, huwag mong asarin si Jane sa hinaharap. Gracio fucker, bitawan mo ako. Mukhang patay ka nang hindi nagsisi. Papalitan ba kita, kapag hindi mo ako binitawan, puputulan kita. Bang! Hinampis ni Lance si Songzi sa likod ng ulo, si Songzi ay nawala ng malay, inihagis siya ni Lance sa lupa at bumalik sa kotse. Natakot si Jay na maging sanhi ng isang nakamasid at nagmaneho sa parking lot ng may takot. Go take the test. Sis, you saw it. Napakabangis ng munting pulubi. Ruth, papatayin ba si Songzi? 10:26. Mas mabuti kung patayin mo siya. Ruth, hindi siya basta-basta tinamaan ng little spirit at hinimok mo siyang manakit ng isang tao, ikaw ay nasa malaking problema. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi ako papatay ng sinuman, tinuruan ko lang siya ng leksyon. Narinig mo ba sis, ngayon nagpapasalamat ka na sa akin, na may ganitong kalasag sa hinaharap, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na manggulo sa iyo. Dumating si Lance sa isang silid-aralan, munting pulubi, uupo ka sa dulo kung saan walang nakaupo. Oh! Umupo si Lance sa bakanteng upuan na iyon, at sa kanyang isipan, palaging may malakas na pakiramdam ng dakarapatang Ari Javo. Ang isip ni Lance ay tila isang namumulaklak na bulaklak na unti-unting nagbabago. Dumating ang guro sa klase at tinanong si Lance kung sino siya, isang bagong dating na hindi pa dumaan sa mga pamamaraan ng pagpasok, at walang pakialam ang guro. Habang nagaganap ang klase, biglang may pumasok na estudyante sa pinto, ang estudyanteng ito ay may tato na dragon sa braso at may kasamang 2 follower. Ang estudyanteng iyon ay humiling sa guro na huminto sa pagtuturo, at ang guro ay sapat na upang huminto. Nanginginig ang buong klase sa takot.
Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance, na nakaupo sa dulo ng klase, na malinaw ang kanyang kaluluwa. Parang may nakaharang sa puso, ngunit sa mga sandaling ito ay bigla itong sumugod. Ang bully ng paaralan na may tato na dragon na tinitingnan ni Lance, saglit, naisip ang mga sandali na siya ay nasa Palanan Middle School. Pagkatapos, bigla na lang, malayang damaloy ang isip, ang orihinal na pakiramdam ng dakarapatang Ari Javo ay biglang ipinarase sa realidad, sa pagitan ng virtual at tunay, na nagbibigay sa kanyang isip ng isang malakas na pagbabago, ang virtual at ang tunay, si Lance ay tila napagtanto. Isang bagay. Kaya, sa sandaling ito, ang buong subconscious ni Lance ay napalaya. Alam niya na ang kanyang pangalan ay Lance, na siya ang emperador ng Darlington City. Bukod dito, si Lance ay nakapasok sa tuktok ng Unity Realm sa isang iglap. Tama, si Lance ay tumungtong sa tuktok, naging ika-29 na tuktok sa mundong ito ay tiyak na isang bagay na magpaparamdam sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Sa kasamaang palad, sa ngayon ang isang tao na isang sensasyon sa buong mundo ay nasa isang mahinang klase. Natuwa si Lance, sa wakas ay natapos na niya ang kanyang espiritual na pagsasanay at nakatuntong sa tuktok. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matato na batang lalaki, na nakatayo sa podium, ay nagsabi, sino ang bumugbog kay Songzi? Sino ang kasintahan ni Jane? Mangyaring automatikong tumayo. Napatingin ang lahat kay Lance. Hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Matapos ganap na palayain ang kanyang subconscious at malaman ang kanyang pagkakakilanlan, iba ang buong diwa ni Lance. Tumingin si Lance sa bully sa paaralan na ito at naramdaman na ang Diyos ay nakatingin sa langit, pakiramdam na siya ay napakaliit. Ako ay. Sinampal ng bully ng school na iyon ang podium table. Good. Ikaw ang boyfriend ni Jane. Tumingin si Lance kay Jane, na ngayon ay namumula at nakayuko. Si Ruth ay abala sa pagsasabing, oo, siya ang nobyo ng aking kapatid na babae. Si Wang Renghua, huwag kang pumupunta para asarin ang aking kapatid sa hinaharap, maliban kung, ikaw ay mas mahusay kaysa sa aking bayaw. Bayaw. Oo, tuwang-tuwa si ate sa kanya, kaya tatawagin ko na rin siyang bayawla, being long-winded la, let's do it with my brother-in-law. Ru acted like things weren't sapat na malaki, at mukhang naghihintay din siya ng magandang palabas. Oo nga naman, galit na galit ang bully sa paaralan, tumingin kay Lance at sinabing, bata, kilala mo ba kung sino ako? Si Lance hehehihi, isa siya sa 29 na summit ng mundo, pero binyantaan talaga siya ng mahinang high school student, walang maniniwala sa chismis. Pero maganda ang mood ni Lance, handang maglaro. Along with this school bully, and also nostalgic for the feeling of back then, who let him step into the pinnacle, he was in a good mood. Hindi ako interesadong malaman kung sino ka. Anak, mukhang hindi sinabi ni Jane sa iyo, ako si Wang Renghua, ang numero 1 eksperto ng Yangtze High School, isa rin ang number 1 school bully, sa Yangtze City High School Student Martial Arts Competition, nakuha ko ang nangungunang 3, ano ka ba, nang aagaw ng mga babae sa akin, inuutusan kita, agad-agad, magwala. Hahaha, ang sarap sa pakiramdam Oo, tama, iyon ang naramdaman ko noon, naranasan muli ang pakiramdam noon, mabuti. Walang pakialam na ngumiti si Lance, kinakausap ang sarili. Bang! Hinampis ni Wang Renghua ang mesa at sumigaw, words no more. Naglakad si Lance patungo sa podium, silang dalawa ay magkaharap, ang mga mata ay nakatingin sa mga mata, ang mga ilong ay nagkikiskisan sa mga ilong, halos parang magkadikit na sila sa ilong, ang mga tao ay nag-iisip na sila ay nagkakaroon ng galit na paghaharap, akala nila ay may magandang palabas. Ngunit, biglang, sinuntok ni Lance si Wang Renghua sa tiyan. Sigaw ni Wang Renghua at nahulog sa ilalim ng podium table na nakatikip ang tiyan. Hahaha. Tumawa si Lance, ang tawa ni Lance ay hindi isang matagumpay na tawa, ngunit isang tawa na puno ng mga alaala. Ngayon kapag naalala niya ang panahon noong siya ay nasa White Cloud High School, nang siya ay naging numero 1 kontrabida, ito ay medyo kawili-wili, ngunit syempre, ang pangunahing bagay ay na siya ay nasa mabuting kalooban, at kung hindi humakbang sa tugatog, malamang na hindi ito masyadong masaya. Sinipa ni Lance ang kanyang paa, sinipa si Wang Renghua sa pintuan. Wow! Natigilan ang buong klase, sobrang galing.
Maging sina Ruth at Jane ay nabigla, si Lance ay labis na pinahirapan ang unang dalubhasa ng walang kaunting kakayahang lumaban. Sinabi ni Lance sa gurong iyon, "Guro, maaari kang pumasok sa klase ngayon." Mabuti. Isinara ni Lance ang pinto ng silid-aralan at iniwan ang Wang Renghua na iyon upang gumulong-gulong sa sakit sa aisle, pagkatapos ay sinimula ng guro ng klase ang aralin. Pagkatapos ng 10 minutong sakit, tumigil si Wang Renghua sa pananakit, ngunit wala na siyang lakas ng loob na pumasok sa klase. Fuck! Who the hell is he and why he's so strong? Mukhang kailangan kong anyayahan si Regan mula sa high school na katabi, na pinakamalakas na estudyanteng eksperto sa lungsod. Lumakad palayo si Wang Renghua. Nakangiting nakaupo si Lance sa kanyang klase, nanunood ng lecture ng guro, medyo kawili-wili ito. Siyempre, iimbitahan ni Wang Renghua ang numero 1 student expert ng lungsod, malamang nawala sa mood si Lance na makipaglaro sa kanila. Nakapasok na si Lance sa tuktok, at maaaring wakasan ang espiritual na karanasang ito anumang oras at bumalik sa Darlington City. Bukod dito, walang kabuluhan para kay Lance na magpanggap na nakikipagkompetensya sa mga taong ito. Gayunpaman, nagpapasalamat si Lance kina Jane at Ruth, sila ay mabait, lalo na si Jane, at si Ruth ay medyo makulit at mapaglaro. Gayunpaman, tatapusin pa rin ni Lance ang araling ito. Hindi, narito na tayo. Aralin ngayon, dapat tapusin ito ni Lance, pagkatapos nito, natatakot ako na hindi na ako babalik sa campus. Ang katotohanan na si Wang Renghua ay binugbog ni Lance ay kumalat sa buong paaralan, at walang nagulat. Walang nabigla. Sino sa lupa ang nagawang talunin ang numero 1 eksperto ng Yangtze High School? Sa sandaling ito, ang nalulumbay na si Wang Renghua, ay pumunta sa susunod na paaralan, upang hanapin ang isang mag-aaral na nagngangalang Regan, nagsasalita tungkol sa Regan na ito, siya ang tanyag na tao ng lungsod, dahil siya ang numero 1 eksperto sa estudyante ng lungsod, narinig ko, ay umabot na sa outer door realm, ang kanyang lolo, higit pa sa nangungunang 10 eksperto ng lungsod ay nirerango ng 3, narinig ko, ang kanyang lolo ay umabot na sa panloob na antas ng pinto, sa madaling salita, si Regan sa mga mata ng lahat, ay masyadong malakas, maging ang mga magulang ni Jane hindi kayang i-provoke. 10:27. Natapos ni Lance ang 2 klase sa kanyang klase, at pagkatapos ng klase, lahat ay nagtipon-tipon. Ikaw ay kahanga-hanga. Boyfriend ka ba talaga ni Jane? Masyado kang masaya, pero isa si Jane sa 2 pangunahing bulaklak ng ating paaralan. Ngumiti si Lance, talaga. 2 varsity girls, paano ang isa? Yung isa kilala mo rin la. Sa sandaling iyon, lumapit si Ruto at medyo nahihiya na sinabi. Yung kilala ko din. Parang wala akong kilala. Daw, isipin mo ulit, bukod sa kapatid ko, sino pang kagandahan ang alam mo? Napakamot ng ulo si Lance sa pagkalito at umiling, wala talaga akong maisip. Munting pulubi, nandidiri ako sa iyo. Nangangati ang mga ngipin ni Little Ruth sa galit, napakagandang babae ang inilagay sa harapan niya, hindi ba talaga niya ito nakikita? Hanggang sa puntong ito, lahat ng ito ay nakakyod. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang katabi niya, yung ibang school flower, Ruth iyon. Oh shit, hindi. Maangas na ngumiti si Ruth, shocked diba? Yeah, shocked na kahit ikaw ay isang school flower. Ah, sis, binubuli niya ako. Ungol ni Ruth. Lumapit si Jane na namula at sinabing, munting espirito, itigil mo na ang pang-aapi kay Little Ruth. Ang mga mata ni Jane ay ngayon ay nakatingin kay Lance na medyo iba, kung iniisip lang niya si Lance bilang isang kalasag noon, kung gayon hindi niya maaaring iugnay si Lance sa isang lalaki at babae ngayon. Nanlumo si Ruth, ate, buti na lang hindi niya nakikita na school flower ako, pero sa totoo lang nabigla siya na maituturing akong school flower, sis, tignan mo siya, masyadong walang respeto, I'll never ignore him again, I really recommend him to be your block friend. Nabigla si Ruth na muntik na niyang sabihin ang Shield, kung alam ng klase na si Lance ang Shield, siguradong magiging Shield ang kapatid niya. Nahihiya. Tanong ng isang estudyante, Ro, ano ang ibig sabihin ng pagharang sa isang kaibigan? It means boyfriend, block friend ang tawag sa hometown boyfriend ko.
Naku, ikaw pala ang nagpakilala kay Jane sa napakagandang boyfriend, bakit hindi mo ito itago para sa sarili mo bilang boyfriend? Biglang nagkaroon ng matalinong ideya si Ruth at nakahanap ng pagkakataon para makaganti. Hehe, natatawa. Originally gusto niya akong maging boyfriend, pero sa kasamaang palad hindi ko talaga makita, pagod na ako sa pang-aasar niya, kaya nagkaroon ako. Para ipakilala ang kapatid ko sa kanya, hindi ko akalain na ganoon pala kasama ang tingin ng kapatid ko sa kanya. Kaya ganyan. Hindi nakaimik si Lance, ngunit ang Ruth na ito ay medyo nakakatuwa. Pagkatapos ng mahabang panahon na malayo sa high school campus, talagang gusto ni Lance na magkaroon muli ng magandang karanasan sa high school life. Hindi nagabalang magpaliwanag si Lance na nakastok sa kanya noon bilang default. Maya-maya lang, pumasok ang isang estudyante mula sa labas at abalang nagsabi, "Jane, grabe, sinabi sa akin ng isang kaibigan ko na si Wang Renghua ay nag-high school sa katabing pinto, mukhang hinahanap niya si Regan." Para saan din hinahanap si Regan? Sabi ng estudyanteng iyon, sinabi ng kaibigan ko na labis na nagalit si Wang Renghua sa pambubugbog ng kasintahan ni Jane, na hinahanap si Regan upang mag-higanti sa ngalan niya ng hindi direkta. Biglang sumabog ang klase. Medyo nalito si Lance, kaya sumabog ito. Gayunpaman, si Lance ay tila nakalimutan ang kanyang lakas at pagkakakilanlan, ang iba ay hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, syempre ito ay sesabog. Tinanong ni Lance, ano ang nangyayari, at sino si Regan? Isang estudyante ang nagsabi, si Regan ay hindi mo pa kilala siya ay taga-high school sa katabing bahay, nakilala bilang hari ng mga mag-aaral, ang pinakamalakas na eksperto sa estudyante, minsan sa Yangtze City High School Students Martial Arts Competition, nanalo ng unang pwesto. And, I heard that he has stepped into the legendary, the outer door, right, the outer door. Thirsk, outer door? Bro, this is someone who's trained his martial arts skills out of the realm. Ang pintuan sa labas. Sumimangot si Lance, syempre, sumimangot si Lance dahil napakababa ng pinto sa labas. Gayunpaman, nang makita ito ng iba, naisip nila na hindi pa naiintindihan ni Lance kung ano ang panlabas na pinto. Pagkatapos ng lahat, sa maliit na lungsod na ito sa ibaba, ilang tao ang nakauunawa kung ano ang panlabas na pinto. Tama, narinig ko na kapag nag-practice ka ng martial arts to the extreme, you can practice the realm, Thirsk, it's too scary. Hahaha. Nakita ni Lance ang batang iyon na nanginginig na nakakatakot, ang ekspresyong iyon ay parang ang sarap tumawa. Ang panlabas na pinto, para kay Lance, na nasa tuktok, ay talagang nahihiya na sabihin ito. Si Jane ay abala sa pagsasabing, "Little spirit, bakit hindi ka nalang umuwi at huwag kang maging block friend sa akin?" Walang imik na sinabi ni Lance, "Huwag kang mag-alala, hayaan mong dumating ang hari ng estudyante sa kabila." Sa oras na ito, dumating ang guro sa klase, at lahat ay bumalik sa kanilang mga upuan. Sa oras na ito, sa high school nakatabi. Si Wang Renghua ay nakatayo sa isang hagdanan, ilang sandali pa, isang cool na bata ang lumapit at nagtanong, "Wang Renghua, bakit mo ako hinahanap?" Si Wang Renghua ay humihit-hit ng sigarilyo at nagluwa ng usok at nagsabi, "Regan, gusto kong hilingin sa iyo na pumunta sa aking paaralan." Para saan? A son of a bitch suddenly appeared out of nowhere in my school, his martial arts skills is so high that even I'm no match, I'd like to invite you to go there and play a couple of games with him. Ngumuso si Regan, hindi interesado. Hoy, Regan, ikaw ang hari ng mga mag-aaral, at hindi ka man lang interesadong magpakita ng kahit na hindi ka pareha sa akin. May sakit, malakas ka ba? Maraming tao na hindi mo kalaban, kailangan ko bang labanan ang bawat isa sa kanila? I'll go? Humanly, hindi ka ba natatakot na mas magaling sa'yo ang lalaki sa school ko? Sa tingin mo ba ako ang pinakamalakas na student expert na kinuha, kung sino man ang hindi tumanggap ng titulo kong ito, natural noon pa man ay lalapit na sila sa akin. Ikaw, Regan? Tipong bigyan mo ako ng mukha? Okay, wala akong mukha na babalikan ngayon, sumama ka sa akin sa aking paaralan at pagkatapos ay tulungan mo akong bugbugin ang taong iyon, bilangin mo akong nagmamakaawa sa iyo, kung hindi, wala talaga akong mukha para bumalik.
It's none of my business if you have no face to go back, do I know you well. Do you think that just because you are the number one expert in Yangtze High School, you think you can be my equal? Ay po, hindi man lang kita tinuturing na kalaban ko, at ang martial arts skills ko ay hindi mo maiisip, para maging kapantay ko, Regan, maliban na lang kung kalaban ko siya, ikaw, kalaban ko. Ikaw. Tumalikod si Regan at naglakad palayo, hindi maihahambing na mapagmataas, mga henyo, ay karaniwang ipinagmamalaki. Sinabi ng subordinate ni Wang Renhua, Brother Hua, sobrang proud si Regan, akala ko, lahat kayo ang numero unong eksperto sa kanilang mga paaralan, kahit papaano ay bibigyan kanya ng kaunting mukha, ngunit hindi ko inaasahan na hindi niya ito gagawin. Give you any face at all. What now? Siguradong nagkalat na ang school natin na sinuntok ka ng boyfriend ni Jane saglit. Fuck! Regan? Mababa ang tingin mo sa akin di ba? Huwag kang kumilos, hindi ba, mabuti, ang utak kong Wang Renghua ay mas mahusay kaysa sa iyo, marami akong paraan upang gawin kang kumilos. Kuya Hua, paano mo mapapakilos si Regan? 1028. Hindi ba may school flower girlfriend si Regan? Yeah, the only school flower ng high school nila, is Regan's girlfriend, I heard, she loves Regan, after all, Regan is such a genius. It's a woman that all women likes. Napabuntong hininga si Wang Renhua, sumulat ako kaagad ng love letter para sa girlfriend ni Regan, pinirmahan ni, damat, hindi mo pa alam kung ano ang pangalan ng anak ng asong iyon. Kuya Hua, hindi na mahalaga, isipin mo na ang love letter ay natalo kanya ng isang suntok, malalaman niya kung sino iyon. Okay, simulan mo nang isulat ang pag-ibig. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan. Ngayong nakatuntong na ako sa tuktok, dapat ba akong umalis? Ngunit kung bibilangin mo ang 6 na buwan ng paglimot sa aking sarili, ang aking espiritual na pakikipagsapalaran ay kasisimula pa lamang, at ito ay tapos na. It's just a matter of time, who let me break through to the top so fast. Kung gayon, pagkatapos natin ngayon. Tanghali na ang labas ng paaralan. Spirit, maghapunan na tayo. Mabuti. Sinundan ni Lance ang 2 babae sa paaralan sa hapunan. Sa sandaling ito, sa katabing high school, isang magandang babae ang lumapit kay Regan. Sabi ng dilag, Regan, nakatanggap ako ng love letter, sinasabi na may taong nasa high school na katabi ang nagpadala nito ng hindi pinirmahan, hindi ko alam kung sino iyon. Fuck! Sino ba naman ang ayaw tumambay at maglalakas loob na kunin ang babae ko? Regan, huwag kang magalit sa akin, kilala mo ako, ang galing mo, mamahalin kita palagi, walang pwedeng pumalit sa'yo sa puso ko. Nasaan ang sulat? Nasunog ako. Fuck! Huwag mong ipaalam sa akin kung sino iyon. Ang liham na iyon ay isinulat ni Wang Renghua, ngunit hindi niya alam ang pangalan ni Lance, kaya hindi niya ito pinirmahan, ngunit inihayag niya sa sulat na sinuntok niya si Wang Renghua upang hulaan ng kabilang partido kung sino ito. Hindi niya pinirmahan ang kanyang pangalan, ngunit sinabi niya sa kanyang sulat na sinuntok niya si Wang Renghua, kaya gusto niya akong maging manliligaw niya. Nanginginig ang katawan ni Regan, at abala siya sa pagsasabing, sabihin mo ulit, sino ang pinasabog niya ng isang suntok? Wang Renghua. Biglang naalala ni Regan ang umaga na hinanap siya ni Wang Renghua para turuan ng leksyon ang isang tao. Okay, alam ko kung sino ang sumulat ng sulat na yan. Sino yun? Kinaumagahan ay pumunta si Wang Renghua sa akin, sinabi na siya ay binugbog ng isang lalaki na lumabas ng wala saan, nahihiya siyang bumalik at gusto niyang turuan ko ang lalaking iyon ng leksyon. Ah, ibig mong sabihin yung love letter na isinulat sa akin ng lalaking bumugbog kay Wang Renghua. Or else, bagamat hindi niya pinirmahan ang kanyang pangalan, medyo malinaw kung sino ito. Well, ano ang gagawin mo ngayon? Regan gritted his teeth, kalokohan, syempre, hawakan mo siya, motherfucker apo, maglakas loob na kunin ang aking babae. Regan, kain muna tayo. Huwag kang kumain, pupuntahan ko siya at puputulan siya ng buhay ngayon. Regan, huwag kang impulsive,
baka may hindi pagkakaintindihan dito, para siyang kinukulit, parang may sekretong hindi niya masabi. Ouch, I really can't make this up, Regan, sabay na tayo. Pumunta ka. Sina Lance, Jane, at Ruth ay kumakain sa cafeteria. Maya-maya, tumunog ang radyo ng paaralan. Excuse me for interrupting, all of you from Cloud Creek High School. Ang katabi kong high school na si Regan. Nang marinig ang broadcast, ang buong kabataan ng Yangtze High School ay natigilan. Wow! Idol ko! May Regan Opa, papunta sa school natin. Sa sandaling ito sa cafeteria, maraming estudyante ang natuwa at sumigaw, Jean means Milda, mahal kita. Sumunod, same time na sinabi ni Regan sa radyo, mahal kong mga mag-aaral, isa lang ang sinasabi ko, ngayong umaga, may isang tao sa inyong paaralan na sumulat ng love letter sa aking kasintahan, hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Inuutusan ko siya ngayon na lumabas agad, hihintayin ko siya sa harap ng building number 1, kung hindi, wag mo akong sisihin, Regan, sa pagbagsak ng gate ng school mo. That person who dared to pick up my girlfriend, natalo niya si Wang Renhua sa isang suntok kaninang umaga, umaasa ako na ang mga estudyanteng nakakaalam ay tulungan akong ipaalam sa taong ito. Nang marinig ito ni Lance, hindi niya napigil ang tumawa, napakalaking apoy. Si Little Ruth ay abala sa pagsasabing, munting pulubi, kailan ka nagsulat ng love letter sa nobya ni Regan, sobra ka, tumingin ka rin sa babaeng katulad ni Aiza. Naguguluhan ding tumingin si Jane kay Lance. Sinabi ni Lance, huwag mo akong tingnan ng ganyan, sa lungsod na ito, kayong dalawa lang ang kilala ko. Little Spirit, hindi ka talaga nagsulat ng love letter kay Master I. Sino si Master A? Yung girlfriend ni Regan, ang katabi lang sa high school, pero hindi ko masyadong gusto si Aishishi. Aiza ay isang vixen, hindi ka dapat malito sa kanya. Tere na nga, ayoko sa mga kasing ganda mo, ano pa ba ang magugustuhan ko kay Aishishi? Isang nanlulumong titig ang ibinigay ni Ruth, ano ang ibig mong sabihin, nang aalipusta at nagpupuri sa parehong oras. Shaoling, kung gayon bakit galit na galit si Regan na makaganti sa iyo? Tanong ni Jane. Tumawa si Lance, kaya't halatang hindi ito alam. Anong pinagtatawanan mo? Jane, naniniwala ako na sumang-ayon na si Little Ruth sa tanong na ito. Tumawa si Ruth hehe, ate, hindi ba halata? Siguradong si Wang Renhua ay binugbog ng maliit na pulubi, nakaramdam ng sobrang hiya, hinanap si Regan, pero alam nating lahat na si Regan ay isang mapagmataas na tao, doon ay magbibigay kay Wang Renhua mukha. Kaya Wang Renhua ito kasuklam-suklam na kontrabida, ay nagsulat ng isang liham sa kasintahan ni Regan, ngunit hindi alam ang pangalan, nagsulat ng isang simulation ng dalawang Kenla. Ah, ganoon pala, hindi ko naisip iyon. Tumingin si Jane kay Lance, na parabang natatakot siya na iwaksi siya ni Lance bilang tanga. Sinabi ni Lance, karaniwan ay hindi ito iniisip ng mga tao, si Ruth ay isang tusong tao, siya ang nag-isip tungkol dito, habang ikaw ay isang tahimik na babae, ang iyong isip ay hindi ganoon ka-develop. Ikaw ang tusong sorrow. Pinandilatan ni Ruth si Lance. Sinabi ni Jane, kung gayon, ano ngayon? Maraming mga mata sa cafeteria ang nakatingin sa iyo ngayon. Tumingin si Lance sa cafeteria, at sigurado, maraming tao ang nakatingin sa kanya, tutal, alam ng maraming tao na siya ang sumuntok kay Wang Renhua. Ngumiti si Lance at sinabing, kailangang matapos ang pagkain. Noon lang, narinig muli ng radyo ang boses ni Regan, sino ka ba, pagong ka ba, bakit hindi kita nakitang lumitaw, iniisip mo bang hindi kita mahahanap kung hindi ka lalabas? Dito, kung hindi kita laslasan hanggang mamatay ngayon, kukunin ko ang apelyido mo. Napabuntong hininga si Lance, bakit laging may napakayabang sa mundo, hindi ba niya naisip kung paano kung hindi siya makalaban? Hindi nagtagal, natapos na ni Lance ang kanyang pagkain. Nagtanong si Jane, sigurado ka ba talaga tungkol dito? Sige. Talagang hindi nag-abala si Lance na sabihin sa kanyang totoo, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging confident, isang outer class, ito ay magpapatawa sa mga tao. 1029.
Dumating si Lance sa harapan ng Building 1, kung saan mayroon ng bilog ng mga tao, maraming estudyante ang naghihintay na kung ano ang nangyayari, ngunit wala sa dalawang partido ang lumitaw. Sa oras na ito, unang lumitaw si Lance, lumakad si Lance sa pinaka-prominenteng posisyon sa bilog ng mga manunood. Sumigaw si Lance, "Nasaan ang mga tao? Nandito ako, Little Spirit." Napagtanto lamang ng maraming tao na ang taong ito ay tinawag na Little Spirit, isang kasuklam-suklam na pangalan. Sa sandaling ito, sa itaas na palapag sa unang palapag, sa bintana ng broadcast room, nakita ni Regan si Lance. Agad na lumabas si Regan sa broadcast room at tumayo sa koridor sa ikalimang palapag. Nang makita ng lahat si Regan na lumitaw, nagkaroon ng kaguluhan. "Anak ng babae!" sigaw ni Regan. Tumangala si Lance kay Regan at tumawa, sino ang nagsabing tumapak siya sa antas ng pintuan sa labas. "Halika," ipinangako ni Little Spirit na hindi siya sasampalin. Si Regan ay hindi pa nagsasanay sa realm. Tumalon si Regan pababa mula sa koridor sa ikalimang palapag, akala ni Lance ay makakarating na siya, ngunit malapit na siya sa unang palapag nang magpanik siya at hinawakan ang rehas ng unang palapag. Medyo napahiya si Regan, gusto niyang magpanggap na mas mataas ng kaunti kaysa, ngunit siya ay masyadong mataas at walang kumpiyansa na mapunta sa lupa, kaya kinailangan niyang kunin ang rehas sa unang palapag para unan ito. Mga kadahilan ng pangkaligtasan. Matapos mag-buffer ng kaunti, tumalon si Regan sa lupa. Lumapit si Regan kay Lance at sumigaw, "Tinatanong kita, isinulat mo ba ang love letter sa girlfriend ko?" Tiningnan ni Lance ang babaeng nakatayo sa itaas, ang mahaba at talagang mapang-akit at sexy, ang mainit na katawan na ito ay nalampasan sina Jane at Ruth, at, sa mukha, ito ay hindi bababa kay Jane at ang totoo, nakita siya ni Lance. Foxy breath, lahat ng kaunting pagnanais, ang pagnanasa na magkaroon ng isang malaking S*X. Tumango si Lance, "Oo, sinulat ko iyon." "Grace you." Binasag ni Regan ang kanyang kamao sa tumatawang mukha ni Lance. Hinawakan ni Lance ang kamao ni Regan at pagkatapos ay sinuntok si Regan sa tiyan. Agad na tinakpan ni Regan ang kanyang tiyan at nagpagulong-gulong sa lupa, nanginginig at nananakit. Natulala ang mga nanunood na may isang suntok ang tumama sa isang tulad nito. Talagang walang puso si Lance na maglagay ng mababang antas na paghahambing na nakakaramdam ng kaunting pagod. Sa kabaligtaran, tila mas interesado siya sa kasintahan ni Regan, na para bang, ang kasintahan ni Regan ay nagpasiklab sa mga pagnanasa ng lalaki ni Lance. Gusto talaga ni Lance na maging open-minded. Si Lance ay hindi nag-abala na mag-isip ng labis, tumalon at lumipad sa ikalimang palapag sa isang kisap mata. "Wow, damn! Malabo ba ang mata mo?" Lumipad doon si Lance. "O aking Diyos, napakalakas!" Inilantad ni Lance ang kanyang husay sa martial arts. Si Lance ay nakatayo sa ikalimang palapag na koridor, tinitingnan ang kasintahan ni Regan, ito talaga ay isang pabango ng vixen, ang foxy na pabango na ito ay napakadaling pukawin ang interes ng mga lalaki. Sinabi ni Lance, "Ang pangalan mo ay Aiza." "Oo, hello, munting espiritu." Kinindata ni Master Ai si Lance sa isang malandi na paraan. Sinabi ni Lance, "Master Ai, medyo interesado ako sa iyo." Oo. Namula si Ai Shishi. Agad na sinabi ni Lance, "Maaaring mali ang pagkakaintindi mo, hindi ako interesado sa iyong katawan, interesado ako sa iyo bilang isang tao, isa kang magaling na panla na nagtatanim ng mesmerism, hindi ka dapat ilibing dito." Ecstasy. Hindi masyadong naintindihan ni Master Ai ang itsura. "Sabihin nating pumunta ka sa akin ngayong gabi at dadaan ako upang i-verify na kung ang iyong talento ay mahusay. Maaari rin kitang ipakilala sa isang master." "Salamat, paano kita mahahanap ngayong gabi?" "Bahala ka." Tiningnan ni Lance ang maraming estudyante sa ibaba, sina Jane at Ruth ay parehong komplikado ang mukha. Naihayag na ni Lance ang kanyang lakas, wala nang patutunguhan ang campus na ito, at dahil hindi niya namamalayan ang kanyang sarili, ang espiritual na pakikipagsapalaran na ito ay halos hindi sapat.
Sandali lang, kahit na ang kasalukuyang peak realm ko ay hindi matatag, wala akong magagawa tungkol dito. Ang lugar na ito ay mahirap na matugunan ang mga pangangailangan ng aking espiritual na pakikipagsapalaran. Naisip ni Lance sa kanyang sarili, lumukso sa hangin at lumilipad sa malayo sa mabilis na bilis. Lahat ng mga estudyante ay nanunood ng hindi makapaniwalang mga mata nang mawala si Lance. Ang lakas ni Lance, isa lang siyang maalamat na dalubhasa sa martial arts. Nag-uusap ang lahat. Daw, ate, ang maliit na pulubi pala ay hindi isang maliit na pulubi, ngunit isang dalubhasa sa martial arts, at napakataas ng kamay noon. Ate, ngayong wala na ang maliit na pulubi, ano ang dapat nating gawin? Anong gagawin? Sabi ni Jane sa isang sandali ng pagkawala. Ang munting pulubi ay napakalakas na figure, kung ano ang orihinal na nagpahanga kay Jane at medyo inaabangan ito ay hindi na posible, dahil sa harap ng napakahusay na dalubhasa, siya ay maliit at sumasambo lamang, kaya sa sandaling ito, si Jane puso ay biglang parang kamatayan at walang katulad na nawala. Ate, ang munting pulubi ay masyadong mapahamak, bakit ang isang makapangyarihang tao ay magpapanggap na isang maliit na pulubi, na nagiging sanhi ng pag-ibig mo sa kanya, at inilantad niya ang kanyang lakas at umalis. Tumitig si Jane, mga salita ng, kung sino ang umibig sa kanya. Ate, huwag kang magsinungaling sa akin, mula noong maliit ka, ano ang maaari mong pagsisinungalingan kay Little Ruth? Still Little Ruth at this age, so disgusting. Mukhang naging emosyonal ka na rin, sa tuwing tatawagan mo ang iyong sarili na maliit na Ruth Ruro, ipinapakita nito na may mga hinaing ka sa iyong puso, halatang nakuha mo rin. Emosyonal sa kanya. Alin ba? Pero halata sa ekspresyon ng mukha niya na meron. Naku, Little Ruth, huwag kang mag-isip ng kalokohan, hindi tayo karapat-dapat sa isa't isa, isa siyang martial arts expert, kunwari hindi mo pa siya nakilala. Ngunit, si Ruth Roo ay nakakaramdam ng matinding pagkawala. Sige. Niyakap ni Jane. Pumunta si Lance sa isang bar, umorder ng ilang bote ng spirits, at uminom ng mag-isa buong hapon. Kinagabihan, bumalik si Lance sa villa ni Jane. Bandang 6:00, bumalik sina Jane at Roo na wala sa sarili, pareho silang tila walang tingin. Bumalik ka dito. Biglang may narinig silang boses. Shaoling? Ikaw? Hindi ka umalis. Tuwang-tuwa si Jane nang makita si Lance sa bahay. Munting pulubi, wow. Dumiretso si Ruth sa yakap ni Lance. Hihihi. Tumawa si Lance. Nakita ni Lance na parang gusto ring tumalon ni Jane sa kanyang yakap at ngumiti, halika rito, magkayakap, huwag mong pigilan ang iyong pagpipigil. Sa wakas, hindi na rin nakapagpigil si Jane at tumalon sa yakap ni Lance, sabay yakap sa bewang ni Lance kasama si Ruth. Grabe, munting pulubi, hindi ka umalis. Sinabi ni Jane, Little Ruth, bakit tinatawag mo pa rin siyang maliit na pulubi? Wala akong pakialam, siya ang aking munting pulubi. Ngumiti si Lance, okay lang, medyo maganda ang pangalang Little Beggar. Sinabi ni Jane, akala ko umalis ka na. Well, I see. Seeing as you all came home listless, by the way, I'm very sorry for the trouble I've caused to your otherwise happy lives. 10:30. Hindi. Si Jane ay abala sa sophistry. Huwag ka nang makipagtalo, kung wala, bakit sa tingin mo wala na ako, pareho kayong naliligaw, at kung hindi dahil sa pagdating ko, magiging masaya pa rin kayo noong una. Sa kasamaang palad, sayang, sa madaling salita, labis na pasensya. Sinabi ng Don na siya ay nagsisisi kahit na, sinira ng Don ang kanilang tahimik na buhay, ngunit sa huli, kailangan niyang lumayo. Kung ganoon, huwag kang umalis. Hahaha, anak mo. Tumawa si Lance, mga walang muwang na salita, nandito lang si Lance para sa isang espiritual na pakikipagsapalaran. Sige. Halos sapat na ang yakap ko sa inyo, bitawan mo na. Namula si Jane at bumitaw, ngunit nanatili pa rin si Ruth para sa mahal na buhay at sinabing, hindi kita bibitawan, maliban kung hindi ka aalis. Bakit ako mananatili kung hindi ako pupunta, para samahan ka sa paaralan
Walang imik na sabi ni Lance, ngayong naalala na ng kanyang subconscious ang kanyang ego, hindi na magkakaroon ng kahulugan ang paaralang ito, kailangan ni Lance na bumalik sa kanyang sarili. Sariling buhay, lahat ay may kanya-kanyang buhay, at ang buhay ni Lance kasama nila ay wala sa parehong mundo. Tama, ang bata-bata mo pa naman, ano ba naman kung samahan mo kami sa school, hindi naman talaga maganda, hahayaan kong maging girlfriend mo si ate, tapos pag hindi mo kaya, ay compensate mo ako as an. Kasama ang kasambahay. Namula si Jane at sinabing, Little Ruth, kailangan mong maging walang hiya. Itinikom ni Little Ruth ang kanyang mga labi at mukhang kaibig-ibig. Ngumiti si Lance, okay lang, gusto ko ang walang hiyang hitsura ni Little Ruth. Ikinalulungkot kong napatawa ka. Sabi ni Jane, alam ni Jane ang kanyang bahagi at hindi siya karapat-dapat sa isang tao, kaya hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikon. Munting pulubi, pareho kaming gusto ng kapatid ko. Si Jane ay abala sa pagsasabing, Little Ruth, wala ka na talagang saya diba? It was originally well, kung hindi ko sasabihin ngayon, I won't have the chance to say it later when he left. I don't care, love has to be said. Hindi nagulat si Lance at bahagyang ngumiti. Si Jane ay talagang walang imik kay Ruth, lahat ay, kaya't ang pagtingin kay Lance ay medyo nahihiya. Sinabi ni Lance, salamat sa iyong kabaitan. Munting espirito, kailan ka aalis? Kahit kailan. Kailan ba kahit kailan? Anytime is anytime, there is no limit, see what I want. Si Little Ruth ay abala, munting pulubi, kung gayon maaari bang huwag kang magmadali samahan mo kami ng ilang buwan, at least hayaan mo ang kapatid kong mag-iwan ng isang lalaki at isang babae para sa iyo mamamatay ang mga salita Inilabas ni Ruth ang kanyang dila kay Jane. Namula si Jane at sinabing, munting espirito, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan Haha, ayos lang, Little Ruth, I promise you. Stay for a few more days. Ilang araw na lang, pwede ka bang mag-iwan ng bloodline in time? Sa totoo lang, I'd like to leave some of your blood behind Tula, how about staying for a few more days? Bagamat hindi nakaimik si Jane at lumayo, gayunpaman, iniisip din niya kung talagang handang iwan ni Lance ang isang bagay sa kanila. Pabigla-bigla, si Jane ay medyo hindi makatwiran, at kung talagang may gustong itago si Lance, malamang na hindi tumanggi. Kinamot ni Lance ang ilalim, hindi ka natatakot na hindi ka makakapag-asawa mamaya, magiging second hand kapag katapos mo akong patulugin. Kinagat ni Ruth ang kanyang mga labi, second hand is second hand, marrying a second hand man won't make it even. Maaaring hindi narinig ni Jane ang kahulugan ng mga salita ni Ruth, ang pag-iwan ng isang lalaki at isang babae sa likod ay isang kasinungalingan, ang talagang ibig sabihin ni Ruth ay handa siyang. Ang pagbabayad para sa isang katawan ay hindi talaga pagpapanatili ng isang lalaki o isang babae. Hahaha, ilang taon ka na ba ngayong taon? 16. Ano naman sayo? Ibinaba ni Jane ang kanyang ulo at sinabing, 17. Napakabata pa nilang lahat, nag-isip si Lance ng ilang sandali ng kasalanan, si Lance ay 24 na. Munting pulubi, ilang taon ka na? Ako, 1 dakot na taong gulang. No way, hindi ka naman mukhang mas matanda sa amin. Nako, mapanlin lang ang mga mata, isa akong martial arts practitioner, kaya tiyak na hindi masusukat ng mata ko ang aktwal kong edad. Nagtanong si Jane, Little Spirit, magaling ka ba talaga sa martial arts? Oo naman. Gaano kataas? Tanong ni Ruth BC. Magandang tanong yan, sa mundong ito, 28 lang ang pinakamaraming makakatalo sa akin, yan ang pinakagarantisadong pahayag, sa totoo lang, wala talagang 28, hintay 15 lang yan. Sabi ni Lance. Wow! So strong? Well, I can't imagine what level you belong anymore. Nagtanong si Jane, ilang galaw ang madadaanan ng lolo ni Regan sa iyong mga kamay? Ano? Ang lolo ni Regan. Bueno, narinig ko na nagsasanay siya sa labas ng kaharian hanggang sa ilang antas ng panloob na gate, alam ng lahat sa lungsod na siya ay napakalakas.
Humalaklak si Lance, level sa loob ng gate, nakakahiya para kay Lance, na nasa tuktok ng Unity Realm Grand Perfection, marahil ay angkop na ilarawan ito bilang mga langgam. Ngunit hindi sila pinagtawanan ni Lance dahil sa pagiging childish kasi, hindi naman kami magka-level. Lumapit kayong dalawa dito, titignan ko kung may ugat ba kayo para magsanay ng martial arts. Sige. Lumapit silang dalawa sa gulat. Si Lance ang unang nagbigay ng verification kay Ruth. Ang pagpapatunay ng buto ni Lance ay isang napakahirap na paraan, mula sa ulo pababa, ang bawat buto at kasukasuan ay napatunayan, nang ang pagpapatunay ay umabot sa ugat ng hita, nagulat si Ruth, ang maliit na pulubi ay napaka-rogue, humipo sa isang tao doon, ngunit ginawa ni Ruth. "T resist at all?" and said softly, "Munting pulubi, ang kapatid ko ay nanunood sa tabi niya, pumunta tayo sa silid." Walang imek na sinabi ni Lance, "Masyado kang nag-iisip, hindi ako isang dampang rascal. Ang lahat ng tao ay manhid sa iyo la. Sige, tapos ka nang mag-verify, Jane, ikaw na." Hindi nagtagal, natapos din ni Jane ang pag-verify na may pamumula. "How about it, pwede ka bang mag-practice ng martial arts?" Sinabi ni Lance, "Ano ang sasabihin, maaari kang magsanay kahit na gusto mo, kung mayroon kang isang sikat na guro na gagabay sa iyo, mayroon ka pa ring hinaharap, ang pag-abot sa Hautian Realm sa hinaharap ay posible rin, kung ikaw ay maaaring tumuntong sa likas na kalangitan, depende ito sa iyong nilikha, hindi ko ito magagarantiya." Gaano kalakas si Lance? Hayaan mong ipakilala ko ang mga larangan ng martial arts para sa iyo, mula sa mababa hanggang sa mataas, sa ilalim ng outer gate, inner gate, Hautian, innate, unity realm. Wala sa mga realm ang may dibisyon sa junior high at high perfection, iyon ay tungkol dito, huwag nating pag-usapan ang mas malalim na antas. Oh! Naisip ni Lance sa kanyang sarili, dahil nakatadhana siya sa dalawang batang ito, maaari pa rin niyang bigyan sila ng kamay at ipakilala sila sa isang sikat na guro, para hindi sayang ang kapalaran na makilala sila. Simpleng bagay para kay Lance na casual na ipakilala ang isang master ng likas na antas, bagamat ang likas ay isang walang katulad na makapangyarihang pag-iral sa ibaba, mataas sa langit, at walang pakialam na tanggapin ang mga disipulo sa antas na ito, ngunit sino si Lance, hindi banggitin, ang muling pagsasabi nito ay magiging kaina-hinala sa pagpapanggap na isa. Forget what they doing, keep on doing.